Ah, update tayo sa usaping pagkain. Ha? Makakausap natin si Ginoong Raul Montemayor, Federation of Free Farmers Cooperatives National Manager. Ginoong Montemayor, magandang umaga po. This is Aljo Bendio, sir. Live na po tayo sa DZXL News 558. Opo, good morning po, Manong Axel, Aljon. Opo. Opo. May banta daw na yung mga magsasakang ititigil titigil muna sa pagtatanim dahil sa mababang presyo ng palay. Ano po ang inyong masasabi doon? Opo, marami kaming report na natatanggap na ganyan. Siyempre, hindi naman pwedeng mapalugi parati yung mga magsasaka. Itong nakaraang anihan, talagang bumagsak ang presyo ng palay. So marami sa kanila, magdadalawang isip bakit pa sila magtatanim kung malulugi rin lang sila. Oo. Bakit ho daw? Bakit Palagay ko, wala ba ginagawang gobyerno? Sabi ng gobyerno, dapat bilhin ng mataas na presyo ang mga palay ng ating po mga magsasaka. Unahin ang mga magsasakang Pilipino. well, sa salita lang actually yan. Pero although of course, sinusubukan rin nilang tulungan yung magsasaka, pero napaka nipis ng kapasidad ng NFA para bilhin yung mga palay ng mga magsasaka. Kukunti ang pondo, kukunti ang bodega, at yung pinakamalaking rason, kung ibibenta mo yung palay mo sa NFA, kailangan tuyo at saka malinis. Wala pong kakayahan yung mga magsasaka na magpatuyo. Tuyo at malinis? Ngayon, hindi ba sila bumibili ng mga wet palay? Hindi po. Sa storya lang yon. Pero sa katunayan, kakaunti yung mga warehouse nila na merong dryer at mga patuyuan. Kaya napipilitan yung magsasaka, ibenta na lang sa trader sa mababang presyo kaysa mabulukan sila. Ganun ba? Magkano ba ang bentahan ng palay ngayon? Naku, meron pong mga lugar umaabot na ng 8 pesos per kilo, no? Kan baba, ha? Magkano ba yung ipinangako ng NFA, yung mga ipinagyayabang nila? Well, yung NFA... 17 ba yun? Magkano ba yun? 23. 23. 17 pesos kung fresh. 23 kung tuyo. No? Kaya yung fresh na 17, ikukumpara mo yun dun sa 8 piso na fresh. Napakalayo. Ganun. Halos kalahati. So, at sa ganung presyo, lugi yung magsasaka. Ganun ba? Ang sinasabi dito, hinihigpitan ngayon ng NFA ang pagbili ng mga palay para maibsan daw ang pangabuso ng ilang mga trader at tinutulungan ang mga magsasaka. Ano pong masasabi niyo doon? Opo, well, yung sa mga trader, bawal kasi sila magbenta sa NFA. Dapat magsasaka lang, ano? Pero yung trader na bumili sa magsasaka ng 8, ipapatuyo na yan, tapos ibibenta niya, ipapalusot niya sa NFA. Kasabwat din niya yung mga magsasaka o mga grupo ng magsasaka kasi yun ang ginagamit nilang dami. Ibibenta niyang 23, di napakalaki ang kita niya. Pero siya ang kumita, hindi yung magsasaka. Ganun ba? Ang dami palang problema dyan. Kaya matagal na yan. Actually, yung sinasabi nilang mga bagong patakaran, dapat noon pa nila pinagawa yan dahil every time na lang na mababa presyo ng palay. Ganyan ang nangyayari sa NFA. Yung desisyon desisyon yata ng NFA ngayon na mag-procure ng palay and milled rice only sa mga rehistradong farmers. Dati na yan. Dati na yan patakaran. Hindi lang napapatupad dahil maraming nagpapalusot. No? Okay. At yun na nga, kailangan higpitan nila. At usually, yung mga nagpapalusot, may kakunsaba yan sa loob. Kilala naman ng mga tiga-NFA sino yung mga lihitong mong mga farmer at sino yung mga trader. Okay, so anong panawagan niyo po ngayon sa gobyerno? Palagay ko yung ugat ng problema kung bakit mababa presyo ng palay ay dahil sa import policy ng gobyerno na walang kumpay ang pagpasok ng imported. Binabaan pa yung taripa. And nakalala pa actually yung pinapalabas nila ngayon na 20 peso rice. No? Kasi sa 20 peso rice, kailangan bilhin mo yung palay ng hindi lalampas sa 10 pesos ang palay para
maibenta mo sa 20 pesos yung bigas. Kaya medyo pag-aralan nilang mabuti yung ganong patakaran dahil nagbabackfire sa magsasaka at mawawala ng gana yung magsasaka magtanim o di lalo tayo magiging palaasa sa inaangkat. Nagmamahal na naman ngayon yung imported. Mhm. So sa may mga nakausap ka pa talagang marami na mga magsasaka ang titigil sa pagtatanim dahil sa mababang presyo ng palay? Sa feedback, siyempre iniisip ko yung magsasaka, magtatanim pa rin yan dahil yun ang pagkain niya. Opo. No? At secondly, yun ang hanap buhay niya. Pero magtitimpi yan. No? Hindi yan masyadong magpapalawak ng lupain na tataniman. Hindi rin siya mag-invest ng maraming abono dahil inisip niya, ba't pa ako maghihirap? Pagdating ng anihan, bagsak na naman ang presyo. No? Aha. So overall, baka makita natin yan pag anihan sa September, October, November, medyo hihina yung ating ani. Okay, sige po. Maraming salamat, Ginoong Raul Montemayor, Salamat po. Federation of Free Farmers Cooperatives National Manager. Si Aljo Bentijo sa DCXL News. Yan, problema talaga